Mahilig ka bang uminom ng kape kapag nag-aaral o nagre-review? Coffee is life ka rin ba tulad ko na hindi nakakapagtrabaho kapag hindi nakakainom ng kape? Nako, panoorin mo ang video na to dahil aalamin natin kung nakatutulong o nakasasama ba ang pag-inom ng kape kapag nag-aaral, lalong-lalo na sa ating mga memorya. May isang team ng researchers mula sa Johns Hopkins University sa pangunguna ni Michael Yasa kung saan inaral nila kung paano ba nakakaapekto ang pag-inom ng caffeine sa ating mga memorya. Paano ba nila ito ginawa? Ang ginawa nila ay pinainom nila ang 150 participants ng dalawang uri ng tableta. Ang unang tableta ay naglalaman ng 200 mg ng caffeine, samantala ang isa naman ay placebo. Anong ibig sabihin ng placebo? Ang ibig sabihin nun ay wala itong epekto. Ibig sabihin, sa madaling salita, parang fake lang na tableta ito. Wala itong magiging epekto sa kalusugan o sa memorya ng mga participants. Ang catch dito, ang kanilang research ay double-blind trial. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi alam ng mga participants kung ang natanggap nilang tableta ay may caffeine content o placebo. Ang tanging may alam lang ay ang mga researchers. Kakaiba ang research na to dahil kadalasan sa ibang mga research ang ginagawa ay pinapainom muna ng caffeine ang mga participants bago pagawain ng task. Pero dito, baliktad ang ginawa nila, pinakita muna lahat ng mga larawan na dapat matandaan ng mga participants bago pinainom ang mga tabletas na maaaring may caffeine o placebo. Kinabukasan, binalikan ng mga researchers ang mga participants para alamin kung natatandaan pa ba nila yung mga larawan na pinakita sa kanila noong nakaraang araw. Pero, ang maganda dito ay sinubukang lituhin ng mga researchers ang mga participants sa pamamagitan ng paglalagay ng iba pang mga larawan na hindi naman talaga kasama sa pinakita nila noong nakaraang araw. At bukod pa dyan, ang mga pinakita nilang larawan noong nakaraang araw ay nilagyan pa nila ng konting mga detalye o iniba nila ang ilang detalye dito para malaman talaga nila kung natatandaan ng mga participants ang mga larawan. At kamangha-mangha dahil ang mga participants na nakatanggap ng caffeine ay mas may naalala kaysa sa mga nakatanggap ng placebo. Kahit yung maliliit ng mga detalyeng binago ng mga researchers ay naalala pa rin ng mga participants na nakatanggap ng caffeine. Ibig sabihin, mas nagiging matalas ang ating mga memorya pag uminom tayo ng mga inuming may caffeine tulad ng kape pagkatapos nating mag-aral. Dahil sa caffeine, mas nagiging maganda ang ating memory consolidation. But the question is, what is memory consolidation? Memory consolidation is the process of taking memories and strengthening them and making them more permanent. Pero, babalala nga dahil kapag nasobrahan ka naman sa caffeine, maaari itong magdulot ng mga masamang epekto sa ating kalusugan. At ayon sa kanilang pag-aaral, kapag nasobrahan ka sa caffeine, nako, hindi nito mapapatalas ang ating memorya. Ang rekomendasyon ng mga researchers na to ay 200 mg of caffeine o 1 cup of strong coffee every day. Naku, wag nating gagawing tubig ang kape. At sa pagkakataong pong ito, gusto kong magpasalamat sa Brew It Yourself dahil nagpadala po sila sa atin ng supply ng kape. Meron po silang pinadalang 3 pouch ng coffee sagada at meron din po silang kapeng barako. Maganda po ang kanilang coffee, lalong-lalo na sa mga may maingay sa labas. Take 2. Maganda po ang kanilang coffee, lalong-lalo na sa mga walang coffee maker or coffee presser dahil meron po silang coffee drips. So, ganito po ang itsura ng coffee drip. Yan. At meron po silang binigay na instruction sa atin kung paano natin i-brew ang ating coffee. We'll brew it ourselves. Wow! So ngayon guys, susubukan natin mag-brew ng sarili nating coffee at susundan lang natin ang steps na binigay nila. So ang una ay tear the filter. So ito siya. So iti-tear lang natin siyang ganito. Diba? Mabilis lang, hindi kailangan ng gunting. At ipo-pull out natin ang hanger and place on the mug. So
So, meron siyang hanger magkabila. Huwag po natin pupunitin na ganyan. Shout out kay mama. So, ang gagawin lang natin, ipupull lang natin, magmukha siyang ganyan. At isasabit na natin siya sa ating mga mat. So, ganyan lang siya. At third ay, brew will have, or we need to pour hot water. So, meron kaming takore. Ito ang aming takore. At, mas maganda kung meron kayo nung parang pitchel na mahaba yung muso. Yun, maganda. Di ko alam kung anong tawag doon, pero kung alam nyo, comment down below. Wow! At ipo-pour lang natin ang water. Iswakto nyo po doon sa may loob, wag sa labas, syempre. At makikita nyo na po, nagdi-drip na siya. Can you show in the camera? Wait lang po Yan. So, ganyan po ang itsura niya kapag binubrew na natin siya. Ang galing! Depende po kung gaano karaming water ang gusto niya. So, ako medyo gusto ko kasing strong talaga. Kaya, hindi ko masyadong dinamihan ng water. Yan. So, ganyan na siya. Yay! Let's wait! A few moments later. So guys, tapos ko na ma-brew ang ating coffee. Ito ay butterscotch flavor. So ako hindi ko na siya nilagyan ng sugar or ng creamer or ng milk dahil mas walang ganon, mas pababa ang calories. Pero if you really want, pwede naman para kung ano yung mas prefer nyo, no? So titikman na natin, amoy muna natin. Bango! Sige, subukan. Sarap! So guys, kung gusto nyong matry ang coffee ng Brew It Yourself, pwede nyo silang i-follow sa kanilang social media accounts. Meron silang Facebook at meron din silang Instagram. So, if you want to brew your own coffee, just message them and I'm sure they'll reply. Wow! So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa panonood ng video natin ngayong araw at sana ay marami kayong natutunan lalong-lalo na tungkol sa kape at sa inyong mga memorya at lagi nating tatandaan na drink your coffee. Teach! Paalam!